May tanong sa akin, Boss Rai, tanong ko lang po, yung breach of contract po ba ay isang criminal case? Kasi nag-text po sa akin ng OLA na pinagkautangan ko po. Maaari po daw akong kasuhan nila kasi hindi ko po sinunod yung contract. Sana po mapansin nyo tong katanungan ko po. Maraming salamat po. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Pero bago ho yan, no, iba yung ingat po muna sa ating mga kababayan, no, dire-diretso yung pag-ulan, no, kaya ho marami ng lugar, no, sa Pilipinas ang binabaha, lalo na ho dyan sa aming lugar sa Valenzuela. Kaya dibdib na po, no? Kaya ho kung hindi nyo naman ho kailangan talagang lumabas, ipagliban nyo muna. Magstay na lang ho kayo dyan sa inyong tahanan. Just make sure po na meron kayong tubig, tsaka pagkain, no? Kung ano man ho mangyari, meron ho kayong nakatabi. Okay, so sagutin po natin yung pinadala nyong katanungan, no? Ito po yung pangkaraniwan, no, na pinananakot itong mga bugo katabusadong online lending apps, no? Papadala yan through SMS, so through email, or sasabihin sa inyo, no, na kakasuhan kayo ng breach of contract kasi hindi nyo raw natupad yung yung kanilang kontrata, no? At saka na-delay kayo or hindi pa kayo nakakabayad. So dito po sa ating video, no, explain natin kung ano ba talaga ang meaning ng ng breach of contract, tsaka bakit ba nila pinananakot to. No, pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po ay maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating video is based on my experience at syempre po sa ating pagsasaliksik at sa pagtatanong na rin po sa ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang po ay responsibilidad na kailangan po natin to pa rin at bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Ayan. Ito, sagutin natin yung pinadala yung katanungan. Kasi etong mga bugo katabusadong online lending apps to, kagaya niya, sinabi sa inyo na breach of contract daw po yung ikakaso sa inyo. Na criminal case pa daw po. Ayos talaga, no? Kasi hindi nyo raw sinunod yung contract. So, dito sa ating video, alamin natin yan. Okay, unahin muna natin, no? Ano ba yung contract? Well, ito pong contract, sa madalit salita, is po ito, legal na agreement or binding agreement po. Regardless yan kung written or pag-uusap. Basta ho, nagkaroon kayo ng pagkakaunawaan, no, na meron kayong nahiram sa kanya, no, at in-acknowledge na yun, no, yun po ay kontrata na. No, kaya kailangan sa kontrata, maliwanag kung ano yung mga terms and conditions. Okay, kagaya ng mga interest, no? Yung termino, magkano yung nahiram, may penalty ba yan, no? Importante po na nakalagay po or nakasulat lahat doon sa contract yon. At hindi lang dapat nakasulat yon. Dapat po yun is ini-explain. Okay, kaya nga po yan binding kasi may agreement kayo eh. Diba, kagaya sinabi ko kanina, pwede yan na nakasulat at pwedeng hindi. No? Basta ho yan, nagkasundo kayong dalawa. May contract na kayo, no? Ang kailangan nga po pala sa sa kontrata is meron kayong mutual agreement. Number 1 'yon, no? Tapos po, syempre may consent. Hindi po pwedeng walang consent 'yon, 'di ba? Tapos syempre, yung mga considerations, kaya sinabi ko kanina, ano ba yung mga nakalagay dapat doon sa sa kontrata, yung interest, yung utang mo. Tsaka dapat 'yan lawful po yung purpose. Okay, so yun po ang dapat nilalaman ng contract. Ngayon, eto kasi itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, sinasabi na hindi mo kasi tinupad yung kontrata. So, pagka daw hindi mo tinupad yung kontrata, breach of contract daw yun. O, sige, ano ho ba yung breach of contract? So, tama po, no? Yung breach of contract po is hindi mo na fulfill or hindi mo nasunod, no, yung obligasyon nyo, no, na nasusulat or doon sa inyong agreement verbal. Okay? So tama naman siya. Kaya lang ito po 'yan, no? Kasi for para po ang isang kontrata ay masabi niyo binreach, no? Dapat 'yan, kagaya sinabi ko sa inyo, may consent. Kasi po ganito 'yan. Okay. Lagi nilang pinananakot 'yan. Breach of contract 'yan kasi hindi mo na hindi mo natupad yung obligasyon mo sa amin. Okay, ang tanong,
Meron ba talagang contract? Okay, kasi maliwanag ho sa batas na dapat yan may agreement, di ba? Alam naman po natin itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, dali-dali nagpapadala ng pera kagad dyan sa e-wallet ninyo o sa bank account po ninyo. Di ba? Wala namang ini-explain eh. Di ba? Kasi ho, eto yan. Ang batas po na nakakasakop dyan is yung the Truth in Lending Act. Napaka-importante po malaman natin yan. Bakit? Kasi ayon po sa the Truth in Lending Act, dapat fully disclose po yung inyong obligasyon. Okay? Ibig sabihin ng obligasyon, yung pong inyong hinihiram sa kanila. Okay? Dapat yan na-explain muna. Dapat yan, kasi nga, online lending, so dapat yan, naka-explain yan in writing, nababasa nyo muna. Okay? Pagka naman yan, kasi harapan, dapat yan, ini-explain. Pero kasi meron hong mga, online lending platform na sinasabi o kinakausap yung kanilang mga kliyente, sinasabi kung paano yung o ano yung obligasyon. Like for example po, ganito. Ang inilagay yung gusto nyong mahiram is let's say 10,000 pesos. Kaya lang nung dumaan po yung credit investigation nila, yung verification nila at yung kanilang evaluation, hindi pa kayo talaga ready dun sa 10,000. Okay, ngayon tatawagan kayo, no? Or dapat nakalagay doon na hindi pa kayo ready sa or hindi pa kayo na-approve sa 10,000. Pero na-approve po kayo sa 5,000. Agree po ba kayo? Tatanggapin niyo po ba o hindi? Okay? Pag sinabi niyo no, tapos yung yung diskusyon or yung yung pag-uusap ninyo. Tapos na yung transaction na yun. Kaya kung sinabi niyo yes, sa susunod na naman na page yun, or panibago na naman. O sige po, tinanggap nyo po yung 5,000 pesos. Ito po ngayon yung idadagdag namin interest. Ito po ibabawas na processing fee. Okay? Ito po yung magiging termino po ninyo. Ito po yung magiging amortization. Ngayon, kung hindi nyo po ma-fulfill or hindi kayo makakapagbayad sa takdang panahon, meron po yung penalty. Dapat ganun na-explain lahat yan. Okay? At nakasulat yan dun sa kontrata. Dapat hinahayaan ho kayo na basahin yung buong kontrata at i-explain sa inyo yung inyong obligasyon. No? Ngayon, pagka nabasa nyo na lahat yan at nag-agree kayo, okay? Sinabi niya na, nag-agree po ba kayo dun sa namin, sa diniscuss namin sa inyo? Pag sinabing yes, hindi tuloy. Pagka sinabi niyo no, tapos na po yung yung transaction dun. Wala na akong problema nun. Wala na kayong pag-uusap pa ron. Ngayon, so kung nag-yes kayo, kailangan po, meron kayong pirma. Meaning may consent kayo dun sa inyong kontrata. Nag-agree kayo dun sa kanilang terms and condition. Okay po, dapat ganun ha. Ang signature po, maaari yan digital, electronic, or yung pangkaraniwan na physical. Okay? Kasi nga, nasa online lending apps ng pinag-uusapan natin, pwede yung click to accept, pwede yan yung digitally sa-assign nyo sa inyong phone or sa tablet, no? Pwede ho yun. Tapos yung pangkaraniwan, yung pinipirmahan nyo tapos ipapadala nyo sa kanila. So, yun po yung mga pamamaraan ng pag-agree. Kasi ganito po ang nangyayari. Laging ipinipilit ng mga bugo katabusadong online lending apps, meron kayong inagrihan. Tama, meron. Pero doon sa simula yun. Yun yung pag-click nyo doon sa para kayo ay makapag-apply. Hindi ho yun yung yung kontrata. Maling-mali ho yung ginagawa ng mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Terms and condition yun. Tsaka yung yung privacy policy. Pero the contract itself, hindi yun. Saan ka nakakita na simula pa lang, pumirma na kaagad ng kontrata, hindi mo pa nga alam kung magkano ma-approve sa'yo, di ba? So paano ngayon nila sasabihin na may breach of contract kung wala naman talagang kontratang in-explain? Tama po ba? So maliwanag po na walang breach of contract. Tinatakot lang kayo itong mga bugok na to. Okay? Kaya ho, ito yan. Pagka nakaka-receive po kayo ng ganyang mga klase ng mga pananakot through SMS, through email, o pagka tinatawagan kayo na pag di ka nang bayad ganito, merong ididemanda ka namin kasi criminal case ito. Hindi ho criminal case yan. Okay? Diliwanagin ho natin. Ang breach of contract, kung may kontrata talaga kayong pinasok, okay?
May pinirmahan kayo, naintindihan nyo, may pinirmahan kayo, talagang may fault talaga kayo na hindi nyo nabayaran. Okay? Papasok po yan sa small claims court. Okay? Nandun po yung breach of contract. Okay? Kasi itong mga bugok na to, sasabihin criminal case, paano magiging criminal case yan? Napakaliwanag po sa ating konstitusyon na wala pong makukulong sa utang pag hindi pa lamang po nababayaran. Okay? Ang meron lamang pong criminal liability pagkatungkol sa pera o sa utang is yung estafa at saka po yung BP22 o yung pagpapatalbong ng cheque. Yan po, hindi lamang po natupad pa lang. Kasi may panahon pa naman Diba? Bakit kailangan nyo kagad sabihin na criminal case? So, ibig sabihin, wala talagang alam sa batas. Diba? Pinagpipilitan lamang nila yung kanilang gusto. Ipakita nyo yung kontrata na pinirmahan ng mga kliyente ninyo. Sige nga, paano nyo ipakikita? 90% po ng mga bugok at abusadong online lending app, ganyan. Wala ho talaga kayong kontrata. Magugulat na lang kayo, papadalang kayo ng pera, tapos lalabas na lamang po sa apps ninyo na meron kayong utang. Asan ng contract doon? Diba? Ang kontrata po dapat yan, meron kayong consent. Pinirmahan po ninyo. Regardless yan kung electronic, digital, or physical signature. Di ba? So ngayon, pinananakot yung mga bugo kayo na breach of contract. Sige nga, patunayan yan. Di ba? Ngayon, dun po sa nagpadala ng katanungan, kagaya ulitin ko, hindi ho siya criminal offense. Okay? Civil po yan. So, papasok yan sa small claims. Ngayon, lahat naman po ng nagpapautang, may karapatan pong magsampa ng kaso sa small claims. Pero, kailangan po, nasunod muna yung tamang pamamaraan ng paniningil. Okay? Kailangan yan yung lahat ng pamamaraan ng paniningil na gawa, na-exhaust na nila lahat yun. Okay? Ngayon, kung na-exhaust na nila lahat yun at hindi pa rin kayo nakapagbayad, yan. Meron silang karapatan talaga magdemanda po sa small claims court. Okay? Doon po pwede lang isabihin yung breach of contract kasi kailangan yun requirement yun Pakita mo kasi pagpapatunay yung kontrata ay pagpapatunay na kayo ay may utang sa kanila na hindi nyo natupad. Okay? Kaya sa small claims court niya dadalhin. O paano ngayon mapapatunayan itong mga bugok at abusadong online lending apps na kayo ay may utang? Kung wala naman kayong pinirmahan at wala naman silang in-explain sa inyo. Yan yung number 1 na batas kasi na nila yung nilalabag nila, yung The Truth in Lending Act. Paulit-ulit ko po sinasabi yan. Kaya wag ho ninyong paniniwalaan yung sinasabi po nila na meron kayong breach of contract. Okay? Po sa nagpadala ulit ng katanungan, ipakalmahin nyo lamang po yung sarili po ninyo. Pag ipunan yan, tsaka nyo bayaran. Sundin nyo lamang po kung ano yung nakalagay sa ceiling on interest rate natin, kung ang nahiram nyo po is 10,000 pababa. Okay? Yung po doon, maximum noon is 15% per month. At karagdagan lamang pong 5% na penalty kung buwan-buwan na may lampas. Pari, lumampas kayo isang buwan, additional 5% na penalty yon. Lumagpas na naman kayo ng isang buwan, additional 5% po yun na penalty again. Okay? Pero ang maximum lamang po na po pwedeng singil sa inyo is 2 doble po ng inyong nahiram. Okay, sana po kahit papaano nabigyan ko ng linaw itong usapin na ito. Pero hindi ko sinasabi na tama po ako. Ito po'y base po sa aking opinion at base po sa aking experience. Pinakamagandang gawin nyo po is dumulog po tayo sa mga eksperto at profesional kagaya po ng mga abogado dahil sila po nakakaalam yan. Kung kayo po may extrang pera, sa pribado po tayong mga abogado. Kung wala naman po, meron po tayong mga public attorneys diyan sa PAW, sa notary public. Kung yung kumpanya niyo po merong abogado, tanungin niyo po. Para maliwanag. Importante ho kasi na na alam natin yung mga batas na nakakasakop po sa pagpapautang. Kasi napakahirap naman po na tayo nanghihiram, hindi natin alam yung pinapasok nating obligasyon, tapos ito na lang, karaka-raka, meron darating na message, tatawagan ka, may breach of contract. Iba po yung may alam. Hindi ko naman po sinasabi sa inyo, kabisaduhin natin
yung batas, yun lamang po may alam tayo kahit papano. Tsaka importante po magtanong tayo. No, para hindi ho tayo ninenervyos at natatakot. Kasi yan ho ang gusto nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.